Isang Risi, ngayon ay tumaga sa isa sa pinakamahalagang bundok ng inyong buhay, ang buhay ng asawa at ang pagtataguyod ng pamilyang Kristiyano. Sa wakas, matutuloy na. Ilan ang anak? Apat. Asan yung mga anak? Asan yung mga anak? Andito ba yung mga anak? Asan ka? Ayan, isa. Asan pa yung iba? Maliliit pa. No? So, bahagi yun kung saan ay makita natin yung kahalagaan. Yung ibang ilo natin ngayon, hindi naman bago yan. Palagi na natin naririnig. Ang pinagsawa ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Bahagi rin na makita natin ay hindi yung una natin pagbasa. Yung unang pagbasa natin ay inalaw sa lumang tipan sa aklat ng Genesis. Bahagi yun para ipabigay ng pagkilala kasi po sa mga Hudyo, sa Hudyo kasi nakita natin sabi rin mga Hudyo kasi yung panahon na Jesus pwede mong divorce, bibigyan lamang ng kasulatan ng lalaki ng babae at pwede nang mag-divorce. Sinasabi na Jesus na bahagi ng alin gawa ng katigasan ng inyong ulo, kaya lamang pumayag si Moises. Pero mula pa una, inaayag ko ito sa aklat ng Genesis natin na ang pinagsawa ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. At sa istorya ko, ng aming pananampalataya, alam nyo yung Anglican Church, o kung tawagin natin ng Presbyterians, yan po ay mula kay King Louis XVI. Yan po ay uniwalay lamang sa simbahan. Bakit? Kasi si King Henry VIII ay gustong magkaanak. Gusto niya magkaanak, kaya gusto niya iwalayan yung kanyang asawa. Sa pag-aakala kapag mag-iba siya ng asawa, magkakaroon siya ng anak. So, dahil sa hindi siya pinayagan ng Santo Papa, anong ginawa niya? Nagtayo siya ng kanyang sariling simbahan. Kung tawagin natin ngayon Anglican sa UK o Presbyterian sa US. So bahagi yun na kung saan ay makita natin. Pero sa history, nagbayang alin, hindi rin naman nagkaanak sa King Henry VIII. So wala rin nang galing na pinuno mula sa kanyang bahay. Pero ibig sabihin, pinahalagaan ng simbahan ang kahalagahan ng katuruan na buhay may asawa. Isa po ito sa pitong sakramento na pinaniniwalaan natin na itinatag ni Kristo. Bahagi ng puso na po hindi dahil ng panahon ni Jesus, nung panahon pa ng pagsilang ng tao. Bakit? Napakahalaga po yung itinataguyod ng buhay ng asawa. At nangis natin, samahan tayo ng Diyos. Mula ko, sabi na natin sa sakramento, yung panlabas na tanda, upang magbigay ng biyaya ang ating Panginoong Jesucristo. Nais tayong samahan, pagkakaroon, nais tayong padaguin, nais tayong gabayan. Hindi na hulugan kapag kasunod sa simbahan, maging perfecto na yung buhay may asawa at pagkakaroon
bibigyan tayo ng lakas at karapatan na harapin ang lokasyon na hinaharap ninyo, lalo-lalo na sa pagiging katulad ng pagiging faithful, tapat sa inyong sinampahan. Ito ang lalaki o ito yung babae para sa inyo, Crisanti at Lizzy, na nais ninyong makapili habang kayo ay nabubuhay, sapagkat ito yung tao na kung saan sa tingin ninyo ay ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi pwedeng alisin ninyo sa equation ang Diyos. Palagi ninyo isasama ang Diyos sa inyong buhay na napakalaga at patuloy na pinangangalagaan ng simbahan. Para saan? Para pagdadamisay ng inyong pag-ibig. Pag-ibig ninyong dalawa na siya rin pagbabasihan ng pag-ibig ng inyong mga magiging mga anak. Kasi saan ba natin natutunan ng pag-ibig? Bagaman itinuturo ng Biblia, itinuturo ng simbahan. Pero yung una natin pagkilala sa pag-ibig sa loob ng bawat tahanan. Sa loob ng bawat tahanan, sa loob ng bawat pamilya, sa pamumunan ng Ama at ng Ina. Kaya kung paano yung umibig kay Crisanti at Lizzy, yan ay bunga ng pag-ibig na ipinakita at ipinahayag sa inyo, ipinamala sa inyo ng inyong mga magulang na nais ninyo ibahagi ngayon sa bawat isa. At wala akong pwedeng mag-substitute niya. Bahagi ko yun na yun isa napakahalagang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa buhay ng asawa at sa pamilyang Kristiyano. Yan po ay isang napakalaking pagkilos na nais na ipakita ng Diyos. Kaya yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na kagawin natin ay nagkakawang tao sa loob ng sa loob ng pamilya. Sa pamilya ni Maria, ni Jose, at ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, Crisanti at Lizzy ay bahagi ko na kung saan ay huwag niyong kalimutan ang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos at patuloy ninyong pakinabangan ito habang kayo ay namumuhay. At sana rin po, ito pa rin yung hamon ng simbahan na nawa ko pakinabangan natin. Sabi ko nga, kahit na simpleng kasalamat, kahit na wala kayong handaan, ay pwede naman makipag-ugnayan namin sa ating opisina basta within the regular ones, kahit simple lamang, pwede ikasal kung sinong gusto magpakasal. Pero yun nawa yung makita natin na nais ng Diyos na inyong pagkasama ay higit na pagtibayin at nawa makita ninyo at inyong pakilabangan bilang